Magandang araw mga kamami. May isa akong kwento na ibabahagi ko sa inyo tungkol sa tunay kong buhay. Nagdaan ng mga araw, buwan, may nakilala akong isang lalaki at akin namang natipuhan. Itago na lang natin siya sa pangalan na Dan. Nakapagdesisyon kaming dalawa na magsama sa isang bahay. Namuhay kaming masaya sa umpisa. Nagdaan ng mga ilang araw, buwan, hindi ko akalain ang aming pagsasama ay magbubunga. Dahil nga sa mayroon akong PCOS, kaya hindi ko inaakala na ako ay magiging ina. Kaya nang positive ako sa pregnancy test, ay agad kong pinakita sa kanya. Natuwa naman siya sa naging resulta. Kaya nakapag-desisyon kami na ipa-OB ako at para makita namin ang kalagayan ng aming anak. Marami akong pinipirmahang mga kamami at may mali akong naisulat na pinagtataka naman ng aking kinakasama. Kaya sa susunod ko na check-up ay itinatama na. Humingi ako ng payo sa doktor na tila hindi naman siya naniniwala. Kaya simula noon, biglang nagbago siya at hindi ko naramdam na mahal niya ba talaga ang aking dinadala. Kaya biglang akong nakapagdesisyon na umuwi sa aming probensya sa Davao Oriental. Hinatid niya kaming dalawa ng aking ina papunta sa airport. Sa pag-alis ko ay tila okay naman kaming dalawa. At nang nakarating na ako sa amin ay tilang pinaramdam niya sa akin na nagbabago siya. Hanggang sa unti-unting nakapagdesisyon kaming dalawa na maghihiwalay na. Sobrang sakit ng aking nararamdaman, mga kamami. Na tilang naisip ko na lang na makapagdesisyon na tapusin ang aking buhay. Isang desisyon na pinakamali na napasok sa aking isipan. Pero napakabait ng ating Ama, ng ating Panginoon. Mga kamami, kasi hindi niya ako pinababayaan at sobrang saya ko naman sa pagmamahal na ibinigay ng aking pamilya. Kaya nagdaan ng ilang buwan, naging okay naman ako sa awa ng Diyos. At unti-unti ko nang ibinabaon sa limot ang aking kinakasama na si Dan. Hanggang sa may nakilala akong isang lalaki na tilang matagal na siyang nagpaparamdam sa akin, pero hindi ko binigyan ng atensyon noon. Sa kanya ko naramdaman ang saya na buo ang pamilya na kahit hindi siya ang ama ng aking dinadala. Tanggap niya ako ng buong buo, mga kamami. Lagi siyang bumibisita sa akin sa bahay at pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at ang magiging anak ko. Hinahalikan niya ang tiyan ko. Binibili niya mga cravings na gusto ng baby ko. Kaya hanggang ngayon, laking pasasalamat ko sa Panginoon na pinagtagpo niya kaming dalawa. At sobrang saya ko na nakilala ko siya. At ngayon, mga kamami, masaya ako sa piling niya. At dito nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Nagmamahal, Jess.